Susuportahan ko si PBBM. Ayaw ko sa mga Duterte. Kasi nga yung mga Duterte, putang ina yan. Kung ako papipiliin, kay PBBM ka sa kay Sara, kay PBBM ako. Dahil isa kang kakamping. O kagamping ako, pero ang sabi ni Vice President Leni Robredo, ayaw namin lang kami pa ang magpasimuno ng ano, na kung sino yung suportahan. Kaya nga si Atty. Leni Robredo, di ba? Nakita niyo ba ang nakipag-ano kay PBBM? Hindi. Nakipagkamayan pa. Kasi yun ang ano namin yun ang sinabi ni Atty. Leni Robredo eh. Sabi na Atty. Leni Robredo, ayaw na Atty. Leni Robredo, kami pa magpasimuno ng ano, yung pagkawatak-watak ng mga Pilipino. Kasi kami naman ang unity. Diba? Sabi ni Sara, ang unit team, nung panahon lang ng eleksyon. Ngayon, tapos ang eleksyon, wala na ang unit team. Kaya binagpakan si PBBM, sa kanyang pangarap na maging presidente, ulol, sabi na mo. So, eto, anong masasabi mo dahil ang Pangulong Bongbong Marcos daw, binabati ko sa sinasabing wala daw nagawa ito. Nako, wag kang, yung mga didilis vlogger at papakalat yan. Mga fake news yan, puro disinformation yung mga didilis vlogger. Huwag kayong maniwala dyan sa mga dinis vlogger kasi mga fake news sa mga disinformation na anong wala nagawa si BBM? Ulol, tag-ina nyo. Yung idolo nyo si Dutae, wala nagawa. Ang ginawa ni Dutae, magnakaw at pumatay ng tao. Si Dutae ay weak leader. Duwag. Tama. Duwag yan, si Digong yung Dutae, demonyo, duwag yan, putang ina yan. Duwag ka. Yan, duwag yan. Sabi niya, weak leader si BBM, ulol, ikaw ang pinutang ina mo. Si Duterte, duwag, sabi niya, kikirahin ka ng China pag ano daw. Kita mo naman. Nanindigan si, yun ang nagustuhan ko BBM eh. Inuulitin yan. Kasi si BBM, hindi nagpasindag sa China, nanindigan talaga siya. Ay paglaban ang... Ay paglaban ang West Philippines, atin yan eh. Ang West Philippines ay atin. Diyan ako na gano'n talaga yung BBM na nanindigan talaga siya. Kita nyo naman, ang dami na ngayon, limpak-limpak na mga titulong lupa na ipamahagi ni BBM ba? Correct. Dahil Na-vlog pa ng mga dinis vlog na wala. Utang ina. Kasi nga, hibang na hibang kasi sila. Hindi na alam kung paano ibagsak si BBM. Ang sabi ko nga sa inyo mga dinis vlogger, mga dinis supporter, hindi kayo magtatagumpay na ibagsak si BBM. Sapagkat ang kakamping at ang mga kay BBM, nagsama-sama na kami. Loyalista. Nagsama-sama na kami kayo mga dinis. Dito lang kayo, putang ina kayo. Wala pa kayo sa kalintingan ng putang ina kayo. Sir, ano masasabi natin sa mga kakamping na dadalo ngayon at saka mga loyalista, panawagan natin? Pumunta na kayo dito, sumama na kayo, walang kulay-kulay ito. Ito ay para sa tama at para sa katotohanan nito upang sa ganon ay lalong maalo itong si Sara Dutay, putang ina. Ang panagot sa kanyang kung paano niya nilustay ang buwis at tax ng bayan. Huwag niyong ikabahala ito kasi pira ninyo ito. Huwag niyong isa sa walang bahala. Huwag niyong isa sa walang bahala ito. Lahat na nagbabayo ng buwis, lahat na nagbabayo ng tax, huwag ninyo ito isa sa walang bahala. Isa walang bahala sapagkat pira ninyo ito. Pera ng tao bayan. Sa loob ng 7 days, ubos ang 125 million. Samantala, hindi na nga kayo magkanaugaga, kaninegosyo para makapagbayad ng buwis o tax. Halos pitado nyo nga yung pira nyo, kung baka malugi kayo, tapos yung pira nyo ipinagkatiwala sa isang government official ng pangalan na Sara Dutae, wawalang hiyain lang niya, lulustayin lang niya sa loob ng 7 days, ang 125 million. Kaya garapal ka, putang ina mo. Sara Dutae ka, putang ina mo. Garapal ka, Sara Dutae ka, putang ina mo. Kapal na pagmumukha mo. Hindi na sila magkana-ugaga, kababayan ng buwis, mga milyar, tapos gaganyanin mo lang. Hindi pa kasama dyan ang 2023. Magkano ang confidential pa niya 2023 si Sara Dutay? 650 million. 150 million sa DepEd, 500 million sa Office of the Vice President. Natawag ito, di ba? Hindi niya may paliwanag eh. Dami katarantaduhan niyang ginagawa at punta na si Sara. Walang punta yan, walang puntang Vice Presidente. Yan si Sara Dutay, walang puntang Vice Presidente yan kasi nga putang ina yan. Putang ina mo. Putang ina mo, putang ina mo.
Wala kang kwentang Vice Presidente Sara Duterte. Huwag mo lang hintayin na ma-impeach ka, putay na ka. Mabuti ba, umuwi ka na doon sa inyo. Mag-resign ka na sa Office of the Vice President. Huwag mo lang hintayin pa yan, ma-impeach ka. Kung talagang talagang mukha mo hindi makapal, mag-resign ka na sa Office of the Vice President, putang ina mo. Ha? Huwag mo lang hintayin na ma-impeach ka, taratado ka, putang ina mo. Nagigigil talaga ako sa mga Duterte na ito. Ikaw walang hiyan ito. Pinagpapatay na lang mga Pilipino, ninakawan na, pinapasildo pa, pinapalamo na mga putang ina. Saan ka makakita niya, no? Nasasabihin niya, I hate the drugs, 3 to 6 months, susukpay ko ang droga. Tangina nyo. 3 to 6 months, susukpay ng droga. Paano masukpay ang droga? Mismo si Duterte, ang drug lord sa Republika ng Pilipinas. Lord over drug lord in Southern Mindanao. Itong si Rodrigo Duterte, kasi nga putang ina ka, Duterte ka. Mga putang ina kayo, si Baste, si Pulong, si Sara, mga putang ina yan. Pamilyang putang ina yan, sa mga Duterte, pamilyang putang ina yan. Ayop na yan. Walang mga hiyang putang ina yan. Kaya kung akong papibiliin, pipilim ako. Naniniligan ako. Gusto ko matapos hanggang 2028 si PBBM. 2028. Oh. Gusto ko matapos ang termino ng PBBM. Balita natin ang mga loyalista maraming nananawagan na maging kumbaga i-extend pa ng kahit 6 years ulit. Pabor pa kayo doon? Kung saan, para sa akin, wala namang problema yan. Kasi sa ating, maganda naman ang nagawa ng PBBM ngayon. Pinipilit, mas maganda pa nga si PBBM nila para wala nang ano, di ba? Para wala nang mangisa yung mga didilis eh. So, ibig sabihin, parang gusto mo na maging Prime Minister siya, siya na lang talaga. Kasi si PBBM, maganda naman ang nagawa eh. Nakita mo naman, wala namang kaguluhan. Correct? Tapos nagrally-rally ang Iglesia ni Cristo, sila ay para sa kapayapaan. Religious group. Bakit nagulo ba ang Pilipinas? Hindi naman eh. Bakit yung China nang gugulo sa bansa natin, bakit hindi sila nagrally? Tama. Ang Iglesia ni Cristo. Okay. Nagmayosog rally si Duterte kung saan. Di ba si Duterte nang gugulo? Oo. Kung saan sila nag-rally, mayosog ka. Bakit hindi nakikita ng Iglesia ni Manalo yan? Na mag-rally sila. Ginugulo na ni Duterte ang bansa natin eh. Yung pamilyang Duterte na yan ang nagugulo sa bansa natin. Hindi si PBBM. Si PBBM ang ginugulo ng pamilyang Duterte. Tapos babalik ta rin si PBBM pa ang nagugulo. Tangina nyo. Niniwala ba kayo na si PBBM pa ang nagugulo? Hindi. Sa mga Duterte? Si Duterte ang nagugulo. Kasi nga, atat silang yupo yung anak ng buwang. Siya pamilyang Duterte, pamilyang buwang kayo, putang ina nyo, pamilyang buwang kayo. Atat kayo yupo yung anak nyo, ulol. Tangina ko, manigas na lang kayo. Sir, mensahe mo na lang sa ating Presidente Bongbong Marcos kung makikita niya tong vlog na to. Ano masasabi natin sa kanyang mga ang masasabi ko sa iyo, ang mensahe ko sa iyo, President Bongbong Marcos, ginagalang ko yung ano mo na huwag ituloy, ginagalang ko yun. Pero 41% na. 41% taong PBBM ang tambayan ang nananawagan na dapat ang maipis itong si Sara Duterte. Lahat naman tayo may karapatan maghayag ng ano natin, di ba? Pero 41% na po PBBM ang nananawagan ngayon na dapat ang mapanagot, dapat ang maimpis itong si Sara Duterte. Dapat na talaga, kasi pakinggan mo ang 41% ng mamamayang Pilipino na nananawagan. Konti na lang, kalahati na. Huwag mo pakinggan yung mga ano-ano dyan. Pakinggan mo sapagkat ikaw, Presidente ng Pilipinas, hindi ka dapat ikaw ang minamanduhan. Baliktad niya, ikaw nang minamanduhan ngayon, dapat ikaw, kasi ikaw yung Presidente. Oh. Wala nang pinakamataas sa'yo, ang pinakamataas, Panginoon na lang ang pinakamataas sa'yo, Panginoon eh. Panginoon, saka ikaw eh. Kasi ikaw yung Presidente ng Pilipinas eh. Dapat ikaw masusunod. Kaya ang sigaw ng 41% bibin, pakinggan mo. Na ang panawagan ay Sara impeach now. Yan ang panawagan niya ng mensahe ko sa iyo, bibin. Sana magbago ang kaisipan mo. Sana pakinggan mo ang ano ng taong bayan na 41% na nanawagan na dapat na talagang ma-impeach si Sara Duterte. Huwag kang matakot, PBB. Nandito kaming mga kakamping. Handa ka naming alalayan, PBB. Nandito kaming mga kakamping.
Sir, dapat na, ang damit natin, nakakamping tayo, ba't hindi tayo nagkakamping? Hindi, ito talaga yung damit ko talaga eh. Favorite color? Ito talaga yung damit ko palagi. Ano to eh? Kiko eh. Kasi Kiko, ganito yung yellow green. Yellow green to, hindi naman ito green, yellow green eh. Pero ano masasabi mo sa sa mga nagawa ni DBM, like yung alam mo yung mga foreign investor, 'di ba? Sinasabi nila wala yan, panay travel lang sa kasi maraming bumabatikos, 'di ba? Panay travel lang kung saan-saan, 'di ba? Pero yung mga foreign investor at nagtitiwala sa kanya at may isa na pumunta talaga dito na direktor ng World Bank. Ano kaya ang masasabi natin dito? Kung naniniwala kayo, may isang pumunta dito na World Bank. Kaya ito, may nagsasabi rin dito, hoy, mga buang. Sabi ka. Ano ba sabi mo? Mga buwang, Oo. May nag-comment si Brad Hindi, Day into your kaya. karapatan nila yung magsabi. Pero wala silang pakialam kung magsasabi ako nito. Karapatan nyo yan. At sa live, sa vlog ko sinasabi yung karapatan nila magsabi niya kung ano. Kasi nga, mga buwang yung idolo ninyo. Kayo mga buwang. Ha? Okay daw yung mga buwang. Kayo mga Brandy. didilis, ang tunay na buwang, mga baliw, kayo. Pinipilit yung ibang sa BBM. Kaya nga kung ano paninira ninyo, sinasabi ninyo na walang investment, walang pumapasok. Puro lakat sa lang si BBM. Yan. Ano Kasi nga, masasabi mo doon? kasi nga hibang kayo. Ulag kayo sa katotohanan. Kasi nga gusto nyo talaga ibagsak si BBM. Yan ang gusto nila eh. Kahit pa anong gawin ni BBM na magaganda, di talaga makikita nila yan. Oo. Dahil kontra sa BBM eh. Kontra sila kung kahit pa ang dami yung nagawa si BBM, wala sila nakikita na nagawa yan. Kasi nga kontra sila kay BBM, kontra eh. Sa palagay mo ba, kahit paanong ipaliwala yung BBM, kahit palagay mo maniniwala ba yung mga nidilis, hindi maniniwala yan. Kasi yung mga ganyan yan oh, mga ganyan manamana sa amo nilang buwang. Adik lang. Ha? Ganyan yan. Si Dutae ay bangak. Si Sara Dutae ay bangak. Mula noon hanggang ngayon, bangak na bangak. Si Sara Dutae ay bangak. Si Rodrigo Dutae ay bangak. Mula noon hanggang ngayon ay bangak. Tingnan mo yung mukha ni Dutae, parang sa Shabu, ano na yun? Ano yun dito ng mukha? Oh? Ito, may nagsabi Ha? si PRRD daw ang pinaka-the best na presidente. Ang pinagkatabi sa presidente kung pagpipili si Duterte sa BBM. Si Duterte daw ang pinaka-the best na naging presidente. Para sa kanila kasi nga kuwang sila. Ayan, Ang pinagkatabi sa presidente ngayon sa dalawa kung si BBM. Kasi si BBM hindi siya weak leader, nanindigan siya. Sino pinakamagandang vice presidente? Si Sara o si Lene? Si Lene Robredo. Mayroon ba kayo? Pagkumparahin natin, si BBM sa Duterte. BBM sa Duterte. Si BBM ang dami nagawa. Tapos si Sara sa Lene Robredo, pagkumparahin natin. Si Lene Robredo magaling na vice presidente. Si Lene Robredo, nakita niyo bang mayroon sa confidential fund? Wala, zero. Pinipilit nila siraan na wala nagawa si Atty. Lene Robredo. Nakita mo naman sa panahon ng pandemic, nakita ang dami nagawa. Si Duterte, at saka si BBM, pagkumparahin natin, si BBM ang dami nagawa. Nag-utos pa si BBM na patayin ninyo, nag-utos pa si BBM, hindi gano'n. Tahimik lang si BBM na gumagawa ng tama. Tama. Yeah, Yan ang very dapat. good. Very good sa akin si BBM, very good. You're the best, BBM, President of the Republic of the Philippines. You're the best. Ano ang masasabi mo sa mga sinasabi nila na about sa PhilHealth na iba hindi nga binigyan ng pondo? Yung nga, kasi nisiraan nila, ang sabi nga ni BBM, kahit walang pundo yan eh. Kaya ano yun ang gobyerno yan, tustusan. Ang kasi, may pondo pa ang... Maraming yan, maraming lalo na si Roque, na punlong at yan. Oo. Putang ina, nagtatago ka sa batas, putang ina mo. Yung si Roque, oy, hari Roque ang punlot at yan, putang ina mo, Ngayon, bago wala ka. pa yun eh. Patago ka rin eh. Huwag ka dyan magdadakdak sa social media, umuwi ka ng Pilipinas, harapin mo yung mga kaso mo. Yan, ang galing yan, ang gano. Pinipilit nilang siraan. Pinipilit nilang siraan si BBM na kahit walang pundo ang PhilHealth ay kaya punduhan ng gobyerno. Ang sabi nga ni BBM, mag-aaral naman kayo.
Hindi yung puro paninira lang eh. Oo. Sabi ko nga sa inyo, kahit paanong gawin ni PBBM na magaganda, hindi nila maintindihan yan. Kasi isa ang kanilang hangarin, isa ang kanilang layunin na ibagsak itong si PBBM. Yan ang totoo. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, huwag na maraming sat-sat-sat pa. Isa ang layunin nila, isa ang kanilang hadikain na ibagsak si PBBM. Kasi gusto nilang si Sara Dutay ang ipalit ng presidente. Yan ang totoo dyan. Kaya mga hibang sila. Sabi ko nga, kahit anong gawin ninyo, na ibagsak si PBBM, hindi kayo magtatagumpay at hindi kayo magwawagi, putang ina nyo. Yan ang masabi ko sa iyo, putang ina nyo, hindi kayo magwawagi at hindi kayo magtatagumpay. Ayos kayo. Kapal na pagmumukha nyo. Ha? Tangina kayo, hindi ko makakalimutan ang ginawa nyo sa Pilipinas, tarantado kayo. O, ano pang tanong nyo, sir? Ano naman ang masasabi natin patungkol dito sa panawagan ng mga loyalista at kakampik na nagsanib pwersa na ukol nga dito sa impeachment kay Sara Duterte?